Ayun. Tapos, as Christian, we become children of God and take on His nature with holiness. If we are His children, then God is our Father. Ayun, sabi yan, for you are all children of God through faith. Brothers and sisters, anak tayo ni God through faith. Ito, in Jesus Christ. Sabi, nagtalo kami ni wife ko kanina. Sabi ko, Shell, so, ito, may faith ka ba kay Christ? Sabi niya, oo. Ako may faith din ako kay Christ. So, parang feeling ko, brother, magkapatid tayo kasi isa lang yung tintignan natin. Kasi before pala, doon sa before yung passage na to, sabi, yung Old Testament, yung Ten Commandments, para siyang, yun yung, since nga, wala niya tayo kay God, yun yung ginawa niya ng Ten Commandments, yung para maging pathway ng mga tao before, para malayo sila sa mga pero, yun, hindi tayo nakilala, kanya-kanya yun, isa-isa lang tayo, so may dinadaanan tayong linya, para papatungo kay God the Father, pero binigay niya si Christ, binigay niya yung anak niya, para magkaroon tayo ng faith. So lahat tayo may faith in Christ. So isa lang yung natin, yung faith natin. So doon, na parang, alam niyo yung parang hindi mo ma-explain na parang, Lord, yung faith mo kay God, pag nakita mo yung, mapapansin nyo, brother, di ba pag nakita kita, brother, kamusta ka na? Di ba gano'n? Yung faith natin parang isa lang, parang tayo magkakapatid, yung faith natin kay God. Talagang gumagano pa talaga. Tapos, we all have but one Father in heaven, then we are all sons and daughters of God. As children, we take the nature of God, which is holiness. But now you must be holy in everything you do. Just as God who chose you is holy, for the scripture say, you must be holy because I am holy. Brothers and sisters, sabi dito, you should be holy because I am holy. Hindi to sinasabi, di ba sabi kanina, sumusunod lang tayo sa doktrina, sa Bible. Hindi ang sinasabi dito, brothers and sisters, kung mahal mo ako, hindi mo gagawin yung kasi ang pagpupursue natin, kung mahal mo talaga si Kristo, ayaw mo gumawa ng mali eh. Diba? Parang, kunyari nag-drive ka, sabi sobrang faith na kay God. Brothers and sisters, hindi pa ako ganun ka kay God hindi pa ako ganun ka sobrang solid. Kasi syempre, sumasablay din ako. Pero, tinatry ko talaga yung faith ko kay God na maging matibay. As in, kasi di ba minsan parang nakakabitaw ka sa faith mo na parang, ay! Parang alam mo yun, minsan, ano ba to? One time, yung mga nasa Dagupan kami, sabi ng yung mga ibang mga ahente, Beb, tayo sa Baguio may babang papakita sa'yo. Sabi ko, parang sinabi sa akin ni Lord na Beb, alam mo na yun kung ano yung papakita sa'yo ng mga barkada mo. Sabi ko, ay, yes Lord, hindi ako pupunta. Kasi, yun nga, pero at the end of the day, brothers and sisters, napasama pa rin ako sa kanila na parang, Lord, yun naman ako, palilil naman, sabi na naman ako. Alam mo yun, parang, pero, brothers and sisters, hindi nyo alam kung gaano kasakit yung ito na naman, ginawa ko na naman yung favorite scene ko. So, tapos pagdating ko sa hotel, tulala lang ako gano'n, kinakamot ko yung pader. Yung feeling ba lang gano'n, pag may personal attachment ka na kay God, parang, Lord, sorry talaga. Ayun ba yun? Ayun. Brothers and sisters, ito yung, as Christians, we become children and God. Sa practical implication of being a Christian, to be a Christian means having personal relationship with Christ. Brothers and sisters, siguro yung faith na meron ako ngayon kay Christ, hindi siguro mababaw lang dati. Pero nagbasa ako ng Bible, alam mo yung parang nakikilala mo siya na parang, Goy, parang gano'n yung usapan yun na, mas basta na yung Bible, promise. Yung lang, hindi masyado malalalim yung words.
mag-i-enjoy talaga. Kasi parang kausap mo siya eh. Having personal relationship with guys, being a Christian means becoming a disciple of Christ. Being Christ's disciple means living in faith, hope, and charity, which means infused by God into the souls of faithful to make them capable of acting as His children and meriting eternal life. Brothers and sisters, kung siyempre meron ka ng personal relationship kay God, lahat ito meron na eh. May nagtanong sa akin, sabi niya, Ben, nagbibigay ka ba ng mga ng mga pera sa mga mga bata? Kasi sabi nila, yung mga bata, sabi, yung love kasi, di ba? Parang yung love. Kasi yung, ay, mamaya ko pala yun, di ba? Yung love. Pero sabihin ko na, yung love kasi, naniniwala ba kayong may Diyos? Yes, di ba? Very good. Kasi sabi nila, kung hindi mo nakikita si Christ, yung si God, excuse me, basta kasi yung huling utos ni Christ is love one another. Pag nagbigay ka ng love sa isang taong nangangailangan, sabi hindi natin alam na nangangailangan pala siya. Nagbigay ka ng something na tipong makakatulong natin sa kanya, marirealize niya na, Lord, nandiyan ka pala talaga. Kasi si God nasa atin eh. Diba? Yung pagmamahal ni Kristo nasa atin. Kailangan natin spread lang yun, brothers and sisters. Ayan. Christian is a person of faith. Faith is the confidence that we hope for will actually happen. And it gives us assurance about things you cannot see. Brothers and sisters, before kami magpunta dito, yung presentation na to, wala. Ito, yung PowerPoint na to, nakurap yung laptop namin na 3 taon namin edad. Sabi ko, marami kasi hindi ka sumusunod dun sa outline eh. Tapos nagkakainisan na kami dun sa coffee shop. Hindi mo kasing outline, hindi ginagawa ko nga. Pero sabi ko, Lord, tapos yung namin, yung tablet namin, hindi gumagana yung mouse. Sabi ko, Mami, hindi gumagana yung mouse niyan. Pero kung sabi ko, oo nga sabi din sa doc na ito yung faith na Mami, magkaroon lang tayo ng faith na matatapos yan. Brothers and sisters, nakagawa pa kami ng ganito. Di ba? Yung sabi dito, faith is the confidence that we can hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. So alam mo yun, ito, brothers and sisters, yung faith nyo, kakalawin nyo yan. Diba? Nag-doubt agad kayo. Kalukuhan. Diba? Sabi nyo, kakalaw yan. Kasi yung faith nyo bumagsak na agad eh. Diba? Yung faith, sabi nga doon, diba? Yung faith, kasi liit lang ng mustard seed yan, kaya mag-move ng mountain. Diba? Kung lang magkakaroon tayo ng todong faith kay God, lahat magiging possible eh. Kasi, ako, hindi ko pa manage yung ganong faith eh. Pero gusto ko talaga. Ayun. So, Christian is a person of hope. Romans 8 verse 24-25. We were given this hope when we were saved. If we already have something, we don't need to hope for it. But if we look forward to something we don't yet, must wait patiently and confidently. Then, sabi ko rin yan natin. Bagal naman ako. We were given things. We were given this hope when we were saved. If we already have something we don't need to hope for it. Ano yung sabihin ko? So, sorry nakalag ko tayo. Pero sa love muna tayo. Christian is a person of love. Brothers and sisters, ito yung sabi ni Christ before siya guwain. Ito kasi yung kalalabas lang ni Barnabas. Tapos papaano na siya, sabi niya, the time must come. Tapos ito yung huling commandment ko sa inyo. Love one another as I love you. Kasi sabi dito, love
to. Your love for one another will prove to the world that you are my disciple. Brothers and sisters, kumbaga kung may pagmamahal talaga tayo kay Kristo, tapos sa isa't isa, kumbaga doon na tayo makikita Kristiyano tayo eh. And love for one another is what distinguishes the disciples of Jesus Christ. A true Christian is one who loves as Christ loved. Siyempre kung yung pagmamahal natin katulad kay Kristo, hindi tayo gagawa ng anything na foul para sa Kanya. Hope is an attitude of confident expectation. Sabi brothers and sisters, dito di ba, yung hope. Alala ako, may brother ako, nagkaroon siya ng meron siyang CA. Sobrang apektado talaga ako doon. Sobra. Sabi ko, Lord, cancer, nagkaroon siya ng cancer. Tapos siya, lahat kami, vigil. Vigil. Ako, di ako nakaabot sa vigil, pero ang dami namin nag-pray. Sobra. Tapos, syempre, yung hope namin, tapos, yun nga, lumit na yung, niya, hindi maganda yung kinalabasan, yung chemo. Tapos may dumating na bagong gamot, lahat. Tapos, may nagkaroon siya sa hips eh. Tapos biglang dumating na bagong gamot. Sobrang kasi, yung prayers namin buhos. Tagang siguro, ewan ko lang ha, kasi nabasa lang namin sa book, na parang siguro naging confident kami masyado. Siguro, ako talagang sabi ko, Lord, nagsisimba ako doon. Lord, sige, wag mo na sa akin bigay yung isang kumpanya. Kasi kinuha ko ng isang kumpanya na doble ng sahod ko. Tapos, Lord, sige, wag na. Bigyan mo na dun sa kaibigan ko. Tapos siguro kung ilang years pa ba ako mabubuhay. Hatiin mo na lang. Para mas okay lang. Kasi sabi ko nga, meron akong ina-idol dati na businessman. Mas naging ko siya kaya hindi nakatakot ng kumatay. Pero okay lang. Sabi niya sa akin, alam mo brother, sabi niya, dapat hindi mo kinakatakutan mamatay. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit sir? Sabi niya, kasi yun yung yun yung time na makita mo na yung creator. Alam mo yung parang, uy, ito pa pala. Dapat yung excitement natin, di ba? Parang, iba eh. Kasi siya, di ba sinasabi na, buo na yung buhay niya. Kasi siya, may business, may pera lang siya, pero yung pamilya, tulay siya. Alam mo yun, pero yung siguro sa love niya kay Christ, diba? Alam mo yun, parang sobrang excited siya naman makita yung Creator. And gusto ko rin ma-experience yung ganong faith, ganong kalalim na parang si Pima, ayun, brothers and sisters, what it means to be a Christian is to be a Christian to have a loving personal relationship with Christ. To be a Christian is to know the Father through the Son. Makilala natin si Kristo and by the power of the Holy Spirit. Brothers and sisters, napapansin niyo ba, pag nagdadasal tayo, minsan wala ka na madasal eh. Diba? Lord, magdadasal ko. Pipikit ka na lang. Mga brothers and sisters, yung Holy Spirit, nagdadasal tayo sa mga words na hindi natin kaya express. Yun yung trabaho ng Holy Spirit para sa atin. And to be a Christian is to have faith in God, to live hopeful expectation of the fulfillment of the plan of God for us. So lahat, si God may plano sa atin. And obey His voice into this binding.